Pinaka-training natin ay magbibigay ko sa atin ng mga panayan. So, mamaninig ko yung pagbasa natin tungkol po kay Lazaro, kay Marta at Maria. Kasi ito po yung ibigay na trivia sa atin mamaya. Para malaman natin bakit ba napakahalaga ng tatlong tauhan na ito sa ating mga Panginoon. Para po sa magbibigay sa atin ng teksto, ngayong gabi ito, tinatawagan ko po si Brother Saj dito sa harapan. At para po sa ating trivia, wala pong iba kundi ang ating puting kapatid na si Brother Len. Wala din pong iba para sa ating patisismo. Hindi na po ito mapapaltan. Hanggang matapos po natin yung CCC, yung bumbong ng CCC. Ay patuloy po tayo mag-aano. Wala po iba kundi si Brother Jess. Kaya mapapalang gabi po sa ating lahat. Sa awan at biyaya po ng Diyos, tayo ngayon sa tumunod sa Sunday of Lent. Ayan. So, para sa konteksto, makikita po natin dito sa ating screen, television screen, yung tatlong larawan na nagpapaliwanag ng mga topic o yung major themes o mga pangunahing tema na ating mga pagbasa. So, una, ito yung from your first reading mo ng pagbasa, the dry bones sa book of Ezekiel. So, si Kristo ginabuhay ng mga pagkakasay at katlo, ayan. Habang na Espiritu o Espiritu na siyang binuhay sa ating Panginoon. Simulan po natin sa ating unang pagbasa. Ayan. Ang ating unang pagbasa ay nakikita sa Ezekiel, chapter 37, verses 12 to 14. Ano po ang nilalaman ito? Ang nilalaman sa ating unang pagbasa ay ang pangako at ang propesya. So, dalawang P, pangako at propesya. Ano ang pangako nito at kanino nakikipag-usap ang Panginoon dito sa pagbasa nito? Nakalagay po dito na siya ay nakikipag-usap sa patay na Israel. Bakit namatay ang Israel? Ibig bang sabihin nito namatay ang mga tao doon? Ang kasagutan ay hindi. Ang sinasabi dito na dry bones o patay ng Israel ay dahil ang mga tao ay came from the Babylonian exile, sila ay pinahirapan. At dahil sila ay pinahirapan, ang akala ng mga Israelita ay inabandon na sila ng Diyos. So dahil inabandon sila ng Diyos, pakiramdam nila wala ng pag-asa. And we all know, tinuturo din sa atin natin kasi na pagkawala ng pag-asa ay isang kasalanan. At ang kasalanan ang siyang pumapatay sa ating spiritual life. Kaya sinatawag dito na patay ng Israel ay hindi yung literal na patay ng katawan, kundi patay yung spiritual na aspeto ng mga taga-Israelita. So ano yung pangako at ano yung propesya na nangako bubuksan ang kanilang mga libingan at ibabalik sila sa kanilang lupain. Hindi lang ito tungkol sa pisikal, na pagbabalik kundi sa spiritual na muling pagsilang. Ilalagay ko ang Espiritu sa inyo upang kayo ay mabuhay spiritually. So there's a prophecy. Pero prophecy na mangyayari ang muling pagkabuhay spiritually ng mga tao itong nawalan ng pag-asa. Bakit sila namatay? Namatay sila dahil sa kawalan ng pag-asa. Namatay sila dahil sa kasalanan. So sinasabi dito sa unang pagbasa na ang lumapatay sa spiritual aspect ng bawat pananampalataya ay ang kasalanan. So, prophecy at pangako. Prophecia at pangako. Sa ating, ito sa ating Salmo, Salmo 119, ang panalangin ng pag-asa. Napakaganda po ng Salmo tubunan. Ang sabi ko dito, sama-sama po natin pasabi natin. Salmo tubunan, sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. So kanina, sa ating unang pagbasa, mapapansin natin o sinabi natin na mayroong propesya at mayroong pangako ng muling pagkabuhay. Dito naman, mayroong pag-asa. Ang ating salmo ay tumutukoy sa pag-asa. Bakit nagkaroon ng pag-asa? Sapagkat mayroong pangako.
may ipinangako mangyayari. Dahil sila nag-hold on or naniniwala sa pangako na yun, nagkakaroon ngayon ng pag-asa. At ang pag-asa, ayon dito, ay hindi nangyayari dahil magandang mga nangyayari. Ang pag-asa ay nangyayari kahit na sila ay lumpa sa mga pagkakataon nila. Kaya yung natin sa natutunan, sabihin ng Diyos, may pag-ibig at pag-ubos. There is redemption, there is salvation, there is reconciliation. So, pangako, propesya, at dito sa ating sa lumunan, pero pag-asa. Tingnan po natin sa ating 2 Ayan. Roma, chapter 8, verse 8-11, ang nananahan ng Espiritu. Sa ikalawang pag-asa, pinaliliwanag ni San Pablo na mismong Espiritu na muling bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan ngayon sa bawat nananampalataya. Napakaganda po natin po nila ito na kung kanina merong promise, merong propesya, at merong pag-asa, dito merong tulay para mangyari yung pangako. Alin yung tulay? Sino po yung nabukoy na tulay dito sa ating secondary para mangyari yung propesya o yung pangako na inaasahan mo ang Espiritu. The Holy Spirit. And where is the Holy Spirit? Napakalinaw na sinasabi dito na yung Holy Spirit o the Spirit na tumulong para mabuhay ulit si Kristo ay siya din Espiritu nasa sa bawat mananampalataya. So, tuloy lang po natin sa tulay. Tulay. May propesya, pangako, may pag-asa, at may tulay para mangyari yung ipinangako sa ating first reading. So, dahil po tayo sa ating gospel. Ayan, nating gospel. Ang pagpapahayag ng buhay. Ang mabuting balita ng Paul sa muling pagkabuhay ni Lazaro ay ang katuparan ng propesya ni Ezekiel. Ipinayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang tagagawa ng himala, kundi bilang ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yun po yung pinaka-highlight. Narito na sa ating gospel na sinasabi that Jesus is here bilang buhay at muling pagkabuhay. Ang sabi kanina sa ating first reading, sila ay patay. Dry bones, sapagkat nandiyan ang kasalanan at kawalan ng pag-asa. Pero, sa ating santo, nagkaroon sila ng pag-asa dahil meron ng propesya at meron pangako. At paano mangyayari yung pangako yun? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na matatagpuan naman sa ating dalawang pag-asa, pagbasa. At dito sa ating gospel dumating si Kristo. And we all know that the story of Jesus did not end on the cross, but on the resurrection na kasama tayo. So sa first reading, there is death, there is hope, and then there is the bridge para mangyari yung promise, and then here comes the fulfillment o yung yung pangasipol o katuparan ng pangako. Tingnan na lang po natin yung ayan. So, ito lang po yung parang analysis sa Ezekiel ang kapangyarihan ng Diyos na ibalik ang buhay ng bigay ng Espiritu. Ang kanyang pangunahin, ang kanyang koneksyon, yung nilalarawan ng maaga o foreshadowing sa kapangyarihan ng walang pagkabuhay ng Kristo. Sa ating mga santo, ayan, pagtitiwala sa pagdilita sa katawan ng Diyos, tinutulungan natin ng pag-asa na nagpapatibay sa pananampalataya ng mga nananalig sa katapatan ng Diyos at yung kanyang koneksyon. And then, ating second reading, ang kapangyarihan ng Espiritu na magbigay. Ito yung pagiging tulay ng banal na Espiritu at muling buhayin ang mga patay. Nabuugnay sa pangako ng Espiritu sa lumang tipan na ang patay ay ayan, at sa katotohanan ng Kristo sa bagong tipan. Yun na yung tinatawag natin na fulfillment o yung katuparan. And then, last one, yung Mark Gospel. Ang Gospel is the Jesus as bilang buhay at muling pagkabuhay. Sa tandaan po natin ang connection, ang ating mga pagbasa ngayon, napakaganda. Merong hopelessness, pero dahil may pangako, merong pag-asa. At dahil merong pag-asa, nandiyan ang banal na Espiritu na mag-uugnay. At dahil nandiyan ang banal na Espiritu na mag-uugnay, merong fulfillment o sa katuparan ng propesya
pangako ng ating Panginoon. So, the dry bones will come back to life through Jesus Christ as the life and the resurrection. Okay po?